Hello mga ka-sound trip. Ayan, meron ako ngayong tig dalawang sample ayan, ng original album ni Madonna na isang pop icon ng 80s hanggang 90s at ang bandang Harem Skarem icon naman ng hard rock ng 90s. Ayan. Inabutan nila yung panahon na uso pa yung cassette tape. Ayan, tulad nito. Meron tong side A saka side B kabilaan pagpapatugtugin mo siya. Ito namang CD version niya is dire-diretso lang yung kanta. Ayan. So picture ni Madonna dito is nasa loob, sa CD naman is nasa labas na. Ayan. And then yung Harem Skarem, ito naman yung picture nila mismo. Ayan, medyo mahaba ang buhok ng mga hard rock band noon, ng 90s. Ito naman yung kanyang tape. Nasa loob naman ito yung picture nila. Ayan, ito yung 1991 Warner Music Canada. So, ito yung kanta nila ngayon sa MP3. Nahin natin yung kay Madonna. Ayan. Para makikita mo kung gaano lang sinalin yung kanta ng 80s, 90s hanggang 2000. Yung picture di nagbago, yung kanta yun at yun pa rin. At syempre meron at merong value yan kahit di na uso, hindi na uso yung tape, hindi na masyadong uso yung CD, pero yung music niyan is may value kasi yun yung original album talaga nila noon, yung pasikapan nila guys. Tsaka kaya magaganda yung mga gawang kanta noon, kaya kumikita yung mga music dahil sa mga album nila. Ito naman yung Harem Skarem, mula tape, CD hanggang MP3, yun pa rin yung original album nun. So ganito, paano kung hindi na uso yung tape at CD, and then MP3 tayo ngayon, pero yung tugtog yun lang din naman, hindi naman nagbago. May value yan guys, kasi yung kanta na yung binabayaran, hindi na yung hindi na yung tape o yung CD. Ayan, tulad nung kay Madonna na to, 644 na yung kanyang album. Dati wala namang ganong presyo ng CD at tape sa mga Odyssey tsaka Music Store. Ang tape nun is 150, ang CD is 350 lang. Tapos pag naman mga hard rock, nasa 180 to 200 ang isa, tapos 500 plus yung CD version. So ayan, nakita niyo naman ang ebidensya. And then tinanong ko naman sa expert yung ganitong klaseng album ng Harem Skarem. Dito na naman, tinanong ko, ang sabi niya is nasa 1.5 na yung value nito ngayon. Ang dalan dati 500 lang. Halos talagang tumataas talaga yung value. Tsaka yun yung mga foreign artists na talagang sumikat din sa Pilipinas. Ayan, ayon sa Wikipedia, ni-research na natin. Honesty and Something to Say were a big hit in Indonesia and in the Philippines. So sumikat talaga to sa ating bansa. Ayan, mga foreign artists na sumikat sa Pilipinas. Yun yung mga original album nila, kaya talaga may value. Kaya kahit hindi sa'yo yung kanta nila at meron kang kopya, pwede mo yung ibenta ng legal. Kasi legal mo binili yung original album. Yun ang batas ng music. Yung MP3, sinalin nga doon, madali namang mabura. Tsaka pag nagpalit ka lang ng cellphone, wala na yan. Sa hard drive naman ng computer, may save mo nga after 5 years or 10 years, magre-reformat yun, kaya mabubura din lahat. So yung original album talaga na to is
Pirmis, nakasulat dyan yung title. Hindi mo makakalimutan yung kanta kahit marami kasi nakasulat, diba? Sa internet, kapag di mo alam yung title tsaka yung kumanta, hindi naman lalabas yun. Iisipin mo pa, mag-research ka pa, matagal pa. Ito, papatugtugin mo na lang. Yun yung pagkaibahan ng may original album sa MP3 lang. Mas marami kang kantang mapapatugtog, diba? Hindi pa ulit-ulit. Kasi yung kanta nito talagang naka-arrange ng maayos, hindi siya naka-random. Pag pinatugtog mo talagang dire-diretso, tsaka yung buong kanta nila mapapakinggan mo ng maayos. Hindi tulad dun sa mga Spotify, YouTube ngayon, naka-random, minsan gulo-gulo na, hindi mo na alam yung mga kumanta tsaka yung mga artist. Tsaka kung uso lang din naman talaga yung gusto mo, hindi ka na makikinig ng mga ganyan kasi talagang di na uso yung mga yan, pero naririnig mo pa rin sa radyo kasi nga sikat pa rin kahit luma na. Kasi ang mga usong kanta ngayon ay mga K-pop na, hindi na uso yung mga magaganda yung lyrics. Ang mga lyrics ay mga ganito na lang tulad nito. Yan, mga uso talaga yan. Ganyan yung tugtugan ng makabagong panahon ngayon. Okay, kung kumpara mo naman sa lyrics tsaka sa tono, talaga mas maganda yung luma kumpara dito sa bago. Hindi na gano'ng nakakagawa ng magandang kanta ngayon kasi hindi na gano'ng kumikita yung album ng mga singer. Puro MP3 na lang kasi. Yun naman nangyayari. Kaya bumabalik pa rin yung tao sa luma. Mas maganda pa rin kasi yung pakinggan. Kaya yung music talaga yung pinaka pointers dyan. Hindi yung basta tape or CD lang. Yun.